Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon sa pinaka-latest vlog ni Fair Lady Maharlika na kung saan may mga personalities na nag-attend sa Davao Rally na pinag-initan ngayon ng palasyo. Okay, sino-sino yung mga binanggit niya? Unahin natin yung tatlong abogado. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong, and Attorney Harry Roque. So, according sa puting ahas ni Fair Lady Maharlika is gigipitin ng palasyo itong tatlong abogado na nagsalita sa Davao sa Leaders Forum. Isang grupo ng mga tao na gigipitin din ay ang mga pulis na nandun para i-secure ang rally na walang mangyaring masama o hindi magkagulo. According to puting ahas ni Fair Lady Maharlika is paparusahan itong mga pulis na ito. Then pangatlong revelation ni Maharlika is ang palasyo mag-employ ng mga trolls, mga social media influencers sa TikTok, Instagram ba o Facebook para pabuluhanan ang mga pasabog ni PRRD sa Davao Rally na yun. Okay, so unahin ko muna yung mga kawawang kapulisan natin. Trabaho ng pulis na pag may ganyang mga rallies, it's a peaceful rally with permit, I suppose, dapat nandiyan ang pulis. Kahit anong purpose ng rally ngayon, dahil approved ng city government yung rally na yon, ang pulis to serve and protect. Diba? So, ano ang kasalanan ng mga pulis na nandun sa rally at nagbantay man lang para walang mangyaring masama? So, alam naman natin yung basta galing sa mga puting ahas ni Maharlika, halos lahat nagkakatotoo. Kaya lang, for the sake of argument, sabihin lang natin aligasyon. Kung totoo itong aligasyon ni Maharlika based from her puting ahas, na ulitin ko, most of the time nagkakatotoo. Kung totoo ito, ano naman, kawawa naman ang ating mga kapulisan. Di ba? Ipagtatapon daw sila sa malalayong lugar. I-reassign somewhere. Parang parusa. So, kung totoo ito at kung gagawin nga ng administrasyon, nako, kawawa ang mga pulis. At I tell you, magkakaroon ito ng negative impact sa moral ng ating kapulisan. Walang kasalanan ang mga pulis na nandun, na nagbantay sa rally. Trabaho ng pulis yan. Yan ang aking opinion. Sana naman hindi gagawin. Kaya lang, alam nyo naman, basta galing sa puting ahas ni Maharlika, wala pa akong matandaan ng napalpak na mga revelasyon ni Maharlika. Halos lahat nagkakatotoo. Pangalawa, yung tatlong abogado. Pinaghahanda ni Maharlika si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong, and Attorney Roque. Unahin natin si Attorney Vic Rodriguez. Kasi nung kainitan ng issue, yung bago nila tanggalin sa pwesto as Executive Secretary si Attorney Vic, kung ano-anong mga paratang. Isa na yan, yung offshore account. Ano pa, yung magkapatid daw ang wife na Attorney Rodriguez at yung wife ng Pastrana na na-appoint sa PPA.
So, tahimik lang noon si Atty. Rodriguez, but pag-alaman natin yung interview ni Marley kay Atty. Vic, wala palang relasyon whatsoever ang wife ni Atty. Vic at ang wife ng Pastrana na yun. Grabe, no? Lalo akong bumibilib sa karakter ni Atty. Vic. Hindi siya nagsalita, hindi niya dinipinsa ang kanyang sarili. Malinis ang kanyang konsensya, kaya nag-resign na lang. So ito, yung offshore account. Marami akong nabasang articles noon. Balita na ang daming nagkapera na daw si Atty. Vic dahil sa mga appointments. Lumalabas, pinabulaan na Atty. Vic, wala siyang mga offshore, hindi siya nagbiyahe, wala. So, baka sabi ni Marlica na baka gagawa ng paraan ang administrasyon mag-create ng fake account ni Atty. Vic sa abroad para yun ang i-highlight sa media. So yun ang isang birada kay Atty. Vic. But I tell you, itong lately lang na nagsasalita na sa Atty. Vic, after yung Davao Rally, ang dami niya ng interview. Lalo akong bumibilib namamangha sa pagkatao ni Atty. Vic. Saludo ako sa abogadong ito. Okay, si Atty. Glenn Chong naman ay matagal na yan. Wala nang kaba. Yung kanyang sworn affidavit na inaakusahan niya si First Lady Lisa na nakipag-meeting sa COMELEC. Dapat noon pa nila kinasuhan. Bakit hindi nila kinakasuhan up to now? So, matibay. Hindi nila basta matitibag si Atty. Glenn Chong kasi palagay ko may hawak na alas ito eh. Pero may 6 na taon na nagsama sila sa Marcos family tungkol dyan sa electoral protest noon ni BBM as losing vice presidential candidate. Tapos ito lang nangyari. Nagkahiwalay na sila ng landas. So, I have no worries with Atty. Vic and Atty. Glenn Chong. Lalo na sa Atty. Roque. Ito talagang very vocal. Kahit wala pa yung Davao Rally, nagsasalat talagang very outspoken na si Atty. Roque. At naman, puros may katuturan ang sinasabi ng Atty. Roque. Isa siya sa mga pinapanood kong vlogger. Kaya saludong-saludo ako dito kay Atty. Roque. Silang tatlo, Atty. Glenn Chong and Atty. Vic Rodriguez. So, to me, bring it on. Kayang-kaya nitong tatlong abogado kung paninira lang. Hindi nila kayang sirain ang pagkatao nitong tatlo. Okay, punta tayo sa magre-recruit daw ang administrasyon ng mga social media influencers, TikTok, Instagram, Facebook para yung battle of perception. Kasi grabe yung pasabog ni Tatay Digong, yung may addict tayong presidente, gumagamit ng cocaine, something like that. Pag walang walang counter, maniniwala ang taong bayan. Kaya naintindihan ko ang predicament ng palasyo na they will do everything they can para labanan ang perception ng tao para hindi maniwala ang tao. At yun na nga, according to Marlica, pupunduhan niya ng PCSO yung ibabayad sa mga vloggers. Pupunduhan ng Kongreso, according to Marlica. Sabi ko. Para may mga binanggit ni Marlica na target na number of posts, number of videos per day, per week, per month. So, labanan po talaga ito ng perception. Ang mainstream media, alam naman natin, halos pabor na sa administrasyon. Dito na lang sa social media ang laban. So ako, palaging nanonood kay Marlica at ito lang aking trabaho lang. Kung anong naintindihan ko, expound ko para ang taong bayan mas maimpormahan.
A well-informed citizenry is the foundation of a strong democracy. Kaya tayo po, mga netizens, patuloy lang po tayo sa pagmamatyag, pagiging pakikialam sa nangyayari sa ating bansa, at patuloy po tayong magpapahayag para the more tao na ma-inform, mas maganda para mapanatili ang ating demokrasya, freedom of expression.